Also download these two applications from Google Play Store. So, hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Timmy nga pala, kung di ka pa naka-like and subscribe, mag-like and subscribe ka na sa YouTube channel natin para lagi kang update sa mga papalabas kong video and link at malaking bagay na yun para sa aming mga content creator. So anyway guys, ito nga pala GTA 5 nga pala na tutorial ko para sa mga hindi alam kung paano yung mismo pagaganahin yung mga GPU or CPU ng Android phone. So, may dalawa po tayo na dapat i-install dyan. Unang-una ang CPU-Z na may da-download natin sa Play Store at isang Archive na mada-download din natin sa Play Store din. So anyway guys, ito ay tutorial natin kung paano natin yung pinaka-totally aayusin yung container at yung mga settings na dapat ayusin sa GTA 5. Okay? So remind ko lang sa inyo na itong pong tutorial ay nakadepende po sa GPU natin or CPU ng motherboard ng ating cellphone. Okay? So itong video po nito ay panoorin nyo, okay? Kung nahihinaan po kayo sa mismong blurred ng ating video, ay panoorin, may settings po yung video at itaas nyo po yung pinaka brightness nya para makita nyo yung pinaka tutorial, okay? So ito po ang CPU-Z natin, kung saan nakadepende, kung Helio or MediaTek, Snapdragon, or Gen. Okay? Diyan lang po binabase ng ating cellphone ang mga games ng computer. Okay? So, kung mababa naman ang mga cellphone nyo, wag na kayo magtangka. Ako sa inyo, mag-upgrade na lang kayo ng bagong phone kung gusto nyo maglaro ng mga any games sa computer. Tulad ng mga NBA 2K26 HD graphics, GTA 5, RDR2, Red Redemption, or mga Naruto, or any else, etc. etc. So, ngayon, dito nyo makikita kung paano natin aayusin yung container. Okay? Panoorin mabuti ang video at step by step. So dito kasi guys, nakadepende rin ang ating paggamit ng Winlator, okay? Kung kaninong Winlator yung gusto nyo o approve nyo, okay? Dito kasi maraming Winlator na pwedeng gamitin. Hindi lahat ng Winlator pare-parehas. Okay? Remind ko lang na hindi lahat ng Winlator ay pare-parehas ng ginagamit. Kasi lahat po ng mga Winlator may mga version po. Maliwanag. So, panoorin nyo ang step by step. Sundan nyo rin ang step by step. Huwag nyo lang po susundan ng aking nasa video. Pero, tignan nyo na lang po yung nasa Winlator nyo kung ano yung comparison. Okay? Kasi mahirap naman yung magkaiba tayo ng Winlator tapos susundan nyo yung nasa video. Ay, nako, aray ko, sakit sa ulo nun. Sa mga mabababa naman ang mga motherboard or GPU nyo, ako sa inyo, dun na lang muna kayo sa NBA 2K20. Tuloy, naka-update naman yung NBA 2K20 pero hindi ako sure kung apps not installed pa rin ang JD mode doon kasi marami kasi naglalaro ng NBA 2K20 na hindi na afford ngayon, lalo na kasi mga player ng NBA 2K20 ay mahilig na sa JD mode kasi ang pagkakaalam ko na yata na tinanggal na yata ni NBA 2K20 yon sa Play Store kaya naban yun. So sa mga naghahanap ng ating YouTube channel
ay paki-like and share and subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para sa mga paparating kong video and mga link. So, next upload natin ay ipapakita ko naman sa inyo yung group chat natin or GC sa ating Instagram account kung gaano kalawak ang aking pag-share ng mga link ng iba-ibang mga games. Okay? So, idadrop ko na rin po yung ating Facebook page para sa mga paparating na susunod na mga NBA 2K20 na full update. Ito po ay libre, ay hindi po binebenta ni Timmy. Hindi po tayo modder, repackers, or benta boys. Wala po tayo bebenta rito kahit piso or 5 duleng. Hindi po tayo benta boys or scammer. Okay, nire-remind ko lang. Dito, ipapakita ko na rin sa inyo ang instruction kung paano pagaganahin natin ang GTA 5. Marami na rin po tayong mga link ng mga GTA. Okay, nakadepende rin po yan sa mga gusto nyong GTA. Kasi kompleto po ako ng GTA. Okay? Sa maniwala at sa hindi, idadrop video ko na lang po sa susunod na araw. Kaya huwag kalimutan mag-like and share and subscribe ko na rin sa mga paparating kong video and link. So, eto na ngayon tayo sa container kung saan susubukan na natin ngayon kung paano mag-install. So, panoorin nyo yung video para sa ganon, hindi na po kayo nagpapa-tutor na si Kuno may bayad na sa sobrang mahal ng tutor Mas kumikita pa yata sila sa pagtuturo. Remind ko lang sa inyo, kaya sila nagtuturo kasi medyo ubos nga naman kasi sa oras yung pagka tinuruan kayo. Pero sa akin kasi, hindi talaga ako nagtuturo kasi mas gugustuhin ko panoorin nyo nang matutunan kayo. At bakit pa kayo nag-aral kung hindi nyo naman disusundan yung mga video, di ba? Walang kwenta yung pinag-aralan nyo kung ganon. Remind ko lang sa inyo na hindi po si Timmy nagtuturo ng kung ano-ano. Kasi gusto ko panoorin at matuto kayo sa inyo kung paano yung step by step sa ating tutorial. Maliwanag. So, eto na po yung installation ng ating GTA 5. Meron po tayo kasi mga klase ng GTA 5 dito na 4 na GTA 5. Meron po ako dito mas kompleto yung quest ng GTA 5. Pero pagka mabababa naman, kulang-kulang na sa quest, tapos may cheat pa yun. Okay? So, nagets nyo naman siguro yung explanation ko. Okay? So, makikita nyo naman siguro sa video kung paano yung step by step, di ba? Para sa gano'n naman, hindi na kayo nagpapatanong-tanong. Okay? So, ayan na. Madali lang naman sundan yung video, yung step by step. Kaso nga lang, kailangan mag-double check muna kayo sa GPU or sa CPU nyo. Para sa ganun, hindi naman sayang yung oras nyo sa paglalaro. Re-remind ko na sa inyo, kaya ako natuto nito dahil low Android yung ginamit ko, pinag-aralan ko mabuti dahil naging backup phone lang. Sa totoo lang, gumamit ako ng Realme 9 Pro Plus na 256 pero mababa yung MediaTek niya. Alam ko yata mababa lang, nasa 690 lang yung GPU ko, pero hindi kinaya. Nakapag-install naman, kaso nga lang delay. Okay? So, nakikita nyo naman siguro kung paano yung pinaka-installation at yung pinaka-pag-ayos ng container ng ventilator. Remind ko lang, magkakaiba po tayo ng ventilator, nakadepende po sa paggamit natin yan.
So kung may katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa comment section natin at sasagutin ko lahat 'yan. So, ayun na nga. Medyo may konting aayusin pa ako dito sa aking Winlator. Siyempre, solid yung Winlator neto. Marami tayong pagkakaiba sa Winlator natin. Kasi itong Winlator neto, sobrang hirap. Hindi katulad ng Winlator ng iba. Tapos pagdating ng ilang months or ilang days, nag-expire na. Kasi dito sa Winlator neto, talagang na sobrang hirap. Sobrang hirap pero talagang talagang may mapupulot ka na pagka-experience. Parang ganon. So dito naman sa mga installation, kung madalas kayo maglaro ng games sa PC nyo or sa computer shop, may intindihan nyo kung bakit kung ganon ka solid lahat ng mga gaming nila. Okay? So, may konting ayusin tayo dito, tapos ready to bakbakan na tayo. Pero ito naman, saglit ko lang naman to i-explain sa inyo, tapos i-install ko na at panibago na naman susunod na kabanata ulit tayo. Okay? So, gets nyo naman siguro yung explanation ko. So, ngayon guys, ito, okay na yung pag-ayos natin sa chip. Okay? So, remind ko lang sa inyo guys na itong GTA 5i Elite, ibig sabihin nasa 72GB lang siya na meron siyang cheat. Hindi siya totally kumpleto sa quest. Okay? Kumbaga yung quest mission. Okay? Ayan na-explain ko na sa inyo. So, ayun na guys. Ready to play na tayo ngayon. Ngayon, ipapakita ko ngayon sa inyo yung pinaka-cheat kung pinaka-loob nito na nirepack nila. Okay? Remind ko lang sa inyo na hindi po ako nagre-repack or remodel or modder. Okay? So, makikita na yun naman yung graphics. Sobrang solid. Naka-high quality siya. Pasok sa performance. Panalo sa quality. Tapos, ang ganda pa ng variety niya guys. Sobrang solid. Nakita nyo naman. Dag nyo pa naglaro ng PS5 or bumili ng PS5. Tapos, samahan nyo na ng CD King. O, di ba? Nakita nyo naman gaano kasaganda. Lalo na pagka pinakita ko na itong mga customize niya. Ito guys, nirepack lang po to ha. Nirepack lang po tong GTA 5 Elite neto. Okay? Maganda, okay sana kung sa GTA 5 lagyan naman sana nila ng medyo hawig naman sa Pilipinas, di ba? Yung i-repack talaga nila. Kasi wala pang gumagawa ng ganun. Pero meron ganun sa GTA San Andreas. Pero huwag kayong mag-alala. Meron din tayong GTA San Andreas repack ng Philippines. Okay? Meron tayong jeep, tricycle, or etc. etc. Nilabas ko na sa mga video ko pero nasa akin pa yung mga link niyan. Okay? Sa next upload ng video natin, ipapakita ko sa inyo yung mga totally na mga nirepack nila na GTA San Andreas ng Philippines. Okay? So, nakikita nyo naman yung customize. Sobrang ganda. Siguro kung iano nyo to, kung ikukumpleto nyo sa 112 na GB to, hindi nyo makukuha yung ganitong customize sa laro. Siyempre, kumpleto yung mission nun eh. Tsaka walang cheat yung 112 GB na GTA 5. Dito kasi nirepack lang nila. So, nakita nyo naman kung gano'n kaganda ang ating GTA 5 Elite na 72 GB. Remind ko lang sa inyo na hindi pwede to sa mga
lower na unit katulad ng mga GPU nyo or CPU na tumatakbo sa Helio G57, kailangan mga MediaTek 6700 plus or Helio 100 plus or MediaTek 6700 or Snapdragon Origin. Yun lang. Kasi mas malalaro nyo talaga at may enjoy nyo talaga yung paglalaro ng mga ganitong gaming sa CPU nyo. Hindi nyo na kailangan dalhin yung PS5 nyo or PSP or DS. Sobrang solid. Sa NBA naman, kung gusto nyo makalaro ng mga magagandang graphics, ganitong mga GPU ang makakunin yung cellphone. Okay. Panalo talaga. Kahit yung cellphone nyo, pwede nyo bitbitin sa mga kung saan-saan habang nag-aantay kayo or something else. Libangan. 'Di ba? Dito hindi kayo mababagot. Lalo na kung maglalaro kayo ng NBA. So, ano masasabi nyo guys sa ating GTA 5 Elite? Mag-comment down below lang kayo. So, hanggang dito na lang guys ang video natin. So, huwag kalimutan like, share, and subscribe sa YouTube channel natin para lagi kang update at sa mga susunod na upload kong video. So, next video natin, magdadrop ako ng mga ibang link. Okay? Pati yung Instagram at Facebook page natin. So, ayun lang guys. Ingat kayo. See you in next video. Bye-bye.